So, magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share sa inyo ay ang aking devotion noong July 3, 2023. Ito ay galing sa daily devotion ni Pastor Rick Warren. At ang kanyang series ay From How to Get Through What You're Going Through. Ang pamagat po nito ay In Tough Times, Cling to Christ. Ang verse po ay matatagpuan sa 2 Corinthians 1:12. Ang ginamit po niya dito ay ang Message Bible, pero ang babasahin ko po sa inyo ay ang Magandang Balita Biblia. Sabi po dito sa 2 Korinto 1:12. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit nagawa namin ito sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. May mga bagay sa buhay natin when we feel overwhelming sa sobra natin mga problema or magulo na, chaotic, it can be hard to know what to hold on to. Diba, totoo naman, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Pero there is one thing that never changes and is always trustworthy, mapagkakatiwalaan natin. And what is it na mapagkakatiwalaan natin? Of course, it is God's unchanging character. Ang character ni Lord na hindi nagbabago from generation to generation, siya ay hindi nagbabago. And napaka-sarap isipin naman po. No matter what is happening surrounds us, God's grace is still in full force. He is still for you even when you don't feel it. Alam mo yung na feeling mo wala kang kasama, feeling mo hindi ka pinapakinggan ni Lord, pero ang totoo nun, laging nandyan ang kanyang habag at awa. Yung grace niya laging nandyan. Katulad nung sinabi, binasa natin kanina doon sa 2 Korinto 1:12. Sabi nga dito doon sa sa Message Bible, now that the worst is over, we're pleased we can report that we've come out of this with conscience and faith intact, and can face the world, and even more importantly, face you with head held high. But it wasn't by any fancy footwork on our part. It was God who kept us focused on Him, uncompromised. Diba? Ang ganda po ng sinabi dito. So, how can we face whatever in front of us with confidence in God's grace and come out in difficult circumstances with faith intact? Meron dito nga tatlong pamamaraan, 3 ways. First is lean on to Christ for stability. Second is listen to Christ for direction. And third, look to Christ for salvation. Una, i-discuss natin, lean on to Christ for stability. The Bible says in Psalms 112 verse 6 to 7 sa The Living Bible, sabi dito, such a man does not fear bad news nor live in dread of what may happen. For he is settled in his mind that Jehovah will take care of him. O diba? Napakasarap isipin na ang ating Diyos ay ating mapagkakatiwalaan at tayo bilang mananampalataya ay hindi natatakot sa kung ano man ang bad news na nangyari. Diba?
may mababalitaan tayo. Katulad ngayon, naku, ang tataas na ng mga bilihin. Paano na tayo mabubuhay? So, one thing for sure is we can rely on the stability of Jesus, of Christ. So, yun yung we can lean on and we can depend on. Amen. Next is, pangalawa, listen to Christ for direction. Sabi nga po dun sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you hope and a future." Kung papansinin natin ito, sinabi ito ng Lord doon sa mga Israelites where they are in Babylon. So, sabi ni Lord doon sa kanila, sige, magtanim kayo dyan, magtayo kayo ng bahay dyan, makisama kayo dyan, kasi alam ko yung plano ko para sa inyo. So, kung papaanong sinabi ito ng Lord doon sa mga Israelites nung nasa Babylon sila, na nahihirapan sila, they are slaves there, ganun din sa panahon natin ngayon. So, let us just listen to Christ for His direction on our lives. Next is, pangatlo, look to Christ for salvation. Look to Christ for salvation. The Bible promised that Jesus will always be there to help you. He is always there to help us. Sabi nga po doon sa Psalms 46 verse 1, He always helps in time of trouble. So, we will not be afraid even if the earth shakes or the mountain fall into the sea. So, sa lahat ng pagdadaanan nating mga paghihirap, maaasahan natin yung pagliligtas sa ating Panginoong Jesus. Diba, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, hindi lang pagliligtas sa ating mga kaluluwa, bagkus pagliligtas din dito sa lupa. So we can rely on Him and we will look to Christ for our salvation. In times of crisis, offer you the chance to sweep your dependence to something that can never be taken from you. Diba? Kailangan, kung doon na tayo sa punto ng buhay natin na nasa crisis na tayo ng buhay natin, wala na tayong ibang pupuntahan. Wala na tayong ibang mapagkakatiwalaan. Even ourselves, ang Panginoon na lang. God and His unchanging character. We may lose our home, our career, even marriage or health, but we will never ever lose our relationship with God. Ito yung napakagandang sinabi dito ni Pastor Rick Warren. God and His unchanging character, ito yung hindi mawawala sa atin. Mawala man ang anuman sa buhay natin, yung ating kabuhayan, yung ating career, even yung marriage, yung health, but yung relationship natin sa Panginoon, kung totoo yung relationship natin sa Panginoon, walang makakakuha sa atin. Sabi nga daw ni Raymond Edman, isa sa mga mentor ni Billy Graham, sabi niya, once said, never doubt in the dark what God told you in the light. Never doubt in the dark what God told you in the light. So these things are eternal truth. God is good. He loves you. He is with you. He knows what you're going through. He cares and He has a good plans for your life. He will never leave you nor forsake you. That's an eternal security you can build your life. So, wala na tayong dapat ikatakot sa ating buhay. What we're going through sa
buhay natin, kung napakahirap man ito, mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon. I'm not telling you this for all of you, but also for me, para din sa akin ito. At kinakausap ko din ang sarili ko na to, na kung meron ka man pagdududa sa iyong mga pinagdadaanan na parang wala ka nang mapupuntahan, isipin mo lang ang unchanging character of God. Siya yung Diyos noon, ngayon, at kahapon, bukas. He is God. Siya yung Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Siya yung Diyos na nagtumawag kay Abraham. Siya yung nangako kay Abraham na bibigyan siya ng descendants na singdami ng buhangin sa dagat. Siya din yung God na kasama ni Moises nung hinati niya yung Red Sea. Siya din yung Diyos na kasama ni Joshua, ng mga prophets, at hanggang sa panahon natin, He is still the same God. Kung paanong kumilos ang Diyos ng mga panahon na iyon, He can do it today. So, panghawakan po natin ang pangakong iyon ng ating Panginoon. He will never leave you, never forsake you. So, in tough times, cling to Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon.